Okay, ayan, balik po tayo sa SEDP Cabalay. Mag-a-update lang po tayo, no? So ito pong SEDP Cabalay, yung Bislig 1 po natin, ito po ay joint venture savings natin, ano? Nag-offer tayo nito, minimum ay 10,000 pesos at maximum ay 500,000 pesos kung gusto po ninyong mag-participate, no? Ito po ay project sa sa Bislig, Bislig, Surigao del Sur, no? For disaster resilient socialized housing. So ito po, kapag nag-invest kayo, meron po yung 6% fixed return upon ready for occupancy na siya at may 3.33% rebate based on initial deposit natin kapag tayo kapag nakuha na ng pag-ibig. Ano ba itong pinagsasabi ko? May 5 years po itong term natin dito at quarterly ang payout. So ang nangyari po kasi nasa socialized housing po tayo ngayon. So yung mga bahay na ganito po ay gusto nating i-transform into something like this. Okay? And ang ano po natin, ang ano to? Yan. So ang update po natin dito, no, so yung SEDP Cabalay natin, ang gusto po natin dito magbigay tayo ng disente, disaster resilient at abot kayang pabahay sa mga low income members. At ito po ay under construction na. So magbibigay tayo ng update, ano? So in total, meron na po tayong 17 hectares na nabili na lote in 4 municipalities in Mindanao. Okay? At noon pong September 2023 ay nag-inaugurate po tayo, no? Nag-groundbreaking po tayo doon. Tapos ito po yung ongoing ngayon doon, no, na construction, no? Noong November 13, ayan, may mga pinapatayo-tayo na at tsaka noong November 20. Ayan, ano? At ito naman po nung last na visit ko as of December 2, 2023. Okay? Ayan, sir. Hello mga kasosyo at mga kanegosyo. Ayan, unti-unti na po talagang nagkakatotoo ang ating pangarap na magbigay ng bahay para sa ating mga members. Dito po sa likod ko ngayon, ayan, yung ating model house na itinatayo. Actually, parang hindi na magiging model house kasi meron na daw nakapila na kukuha. So ito ay 2-story yan. So yung first floor, nandiyan yung kanilang living area, kitchen, at saka dining. Tapos yung sa second floor na ginagawa nila ngayon ay dyan naman yung ating mga rooms. No? This is 49 square meters, yung kanilang lot area. And then yung floor area ay 24 square meters sa baba, 24 square meters sa taas. At makikita nyo naman talaga, buhos, semento, at ang gagamitin natin ng mga materials talaga ay matibay para disaster resilient, no? At maayos at tatagal ang bahay. Maraming mga challenges nga lang dito mga kasosyo at mga negosyo dahil ang tinatayuan po natin ngayon ay agricultural land. Ngayon kailangan na ipa-convert siya into a residential land, residential lot, no? At mahabang proseso pa yan. Pero ang malakas naman ng aming kumpiyansa sa local government. Anong nangyari? Sorry. Units na tutulungan tayo nila dito kasi tayo ay naghahatid ng contribution sa target ng gobyerno para sa kanilang pabahay na programa. Purpose ngayon, pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program. So, yun. At ito po, ang target price natin dito, tentative pa kasi tinitingnan natin ang mga gastusin, nasa 300,000 pesos. No? Yung unit na yan. So, di ba? Saan tayo makakakuha ng ganyan? Actually, mas excited ako sana kung tapos na. No? Hopefully, by January, ang unit na ito ay tapos na at may papakita natin sa inyo ang development. Kaya kung kayo po ay sa mga kasosyo natin, ay kailangan po natin ng inyong support para magkaroon ng pabahay dito sa Bislig at nang maiwasan ang mga members natin na lumipat pa sa syudad. Okay? Abot kaya, matibay at disaster resilient. Para naman sa ating mga kanegosyo, ito na yung pagkakataon ninyo para magkaroon ng bahay. Ang gagawin sana natin
mag-ipon tayo. Kasi ang uunahin po natin ng mga members na mabibigyan nito ng pagkakataon na magmay-ari ay ang mga members na magaling mag-ipon. Ha? Dahil tigong ang solusyon. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Okay. So, ayan, ano? At sabi ko kanina, baka by January tapos na. Pero ang pinagawa ko, kasi for quadruplex to eh. So sabi ko, instead na tapusin yung isa, gawin na yung buong 4. So March po yung ating expected na delivery dito. Ito yung picture na niya, no, ng as of January 8. Papunta ako dun sa katapusan. Excited nga ako kung ano makikita ko, no. At ang nakakatuwa dito ay yung pong kapitbahay natin ay resort owner, so siya po 'yan. At so may malapit na resort doon sa development natin, kaya nakakatuwa. At sila po ay pinahiram nila yung kanilang road network para makapunta tayo sa atin ng mas mabilis. So masayang-masaya po ako. So maraming salamat, no, kay Janelle. Ayan. Okay, so paano po ba yung ating SEDPI Kabalay model? No? So yung mga members po natin, gustong magpatayo ng bahay. So kung kayo po yung social investor at maglalagay po kayo dito sa SEDPI, yun po yung magfa-finance dun sa bahay ng member. Okay? Tapos yung mga members po naman natin ay gagabayan natin sila para makapag-hire ng construction workers para makapagpatayo ng bahay gamit yung pera ninyo, no? At pag ready for occupancy na ito, lilipat na yung mga members at sisimulan na nila kayo na bayaran. Okay? So magbabayad na sila ng amortization sa inyo. Ngayon, ang mga member din natin ay mag-a-apply na ng housing loan sa Pag-ibig. Pagka-apply po nila ng housing loan at saka na-approvean na yan, so marirelease doon sa mga member. Pag na-release na doon sa mga member, babayaran na po tayong mga social investors. At ang mangyayari niyan, yung member, instead na sa social investors magbabayad, kay Pag-ibig na. Diba? So, bakit natin gusto na mapunta kay Pag-ibig? Kasi dito, 6% ang kanilang babayaran na interest. Pero kung kay Pag-ibig, 3%, no, yung maximum, tapos may chance pa na maging 0% kung magkatotoo na yung subsidy na sinasabi doon sa 4PH program. So matetest po natin lahat yan hopefully this year, di ba? Kasi March ito matatapos. So tutulungan na natin yung mga members natin na mag-apply, no, sa Pag-ibig para makita natin. At kung maipakita natin na pwede palang gawin yan, no, i-streamline na natin yung proseso, mas bibilisan na natin yung pagpapatayo. So, ito po ulit, yung nag-manage po dito, SEDPI Development Finance, yan. Tapos dito naman sa social investors, ito po yung SEDPI cooperative natin. Kaya marami pong organizations within SEDPI, ano? And then, dito naman sa pag-hire ng construction, ito po yung sa SEDPI partnerships natin, yung Social Enterprise Development Partnerships natin. At yung may kaugnayan naman, no, partnership sa Pag-ibig ay yung SEDPI Foundation. So iba-ibang organizations po yan. So ang BISLIG 1A po, minimum 10,000, maximum 500. Ito po ay disaster resilient socialized housing. 3.33% rebate based on initial deposit, no? Kapag nagbayad na yung Pag-ibig sa atin, may 3.33% po na ibabalik sa inyo based dun sa inilagay ninyong deposit. Tapos bukod diyan, may 6% na fixed return kapag ready for occupancy na. So 5 years po ang term nito at quarterly ang payout. So ito po ay hold to maturity, walang early withdrawal unless another social investor assumes, no, may gustong pumasok. Pero ang tinitingnan po natin talaga dito, hindi talaga siya magtatagal into 5 years kasi may forced withdrawal kumbaga. Kasi kapag nakapag-apply na sa loan ng Pag-ibig, yung member natin na-approvean na, na-release sa kanila, babayaran na po kayo agad. So pag nandun na ulit sa wallet ninyo yan, pwede nyo na namang siyang i-reinvest. So yung bahay po ay collateral sa atin yan ng member. At ito po ay tax-free kasi tayo po ay napapaloob sa kooperatiba. Ang available po nito ay 1.2 million at kami po ay tuwang-tuwa dahil
ay may 13 social investors na po ang naglagay at 1.64 million na po ang ating nakakalap. Kayo ngayon, sabi nyo, ay naku, gusto rin namin yan. Bakit naubos na? Huwag po kayo mag-alala. Next week, maglo-launch naman po tayo ng panibago. So I think ang next kasi natin ay yung sa Trento naman. Yun yung titignan natin. Okay? So, yun yung ating Bislig 1 Real Estate joint venture savings. Okay? So kung meron po kayong mga katanungan ay pwede po kayong syempre magtanong diyan sa comment section at try po nating sasagutin. Ito po yung nasa pipeline natin sa real estate natin. Ito yung mga nabili natin noong 2019 sa Peruela, 2021 sa Trento, 2022 sa Lawag. Last year po ay sa Tagbina. Naku, pagdasal niyo po ngayong 2024 kasi meron po tayong tinatry din na bilhin sa Hinatuan naman. So, yun yung target natin. Every year, meron tayong mabibili na lupa tapos i-develop natin yan para sa mga members natin. Okay.